At ayan, so nakakalungkot lang dahil yung isang young bird natin ay wala na. So dito nga natin lagi dinadala yung mga motor natin pag pinapaayos. At sa mga gusto magpagawa pala ng mga duplicate na susi, ayan, so gumagawa rin sila dito, tsaka yung mga plaka. So dito siguro panigurado marami ditong sawa. Ayan, yun yung lugar. Tapos maraming kawayan. At ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. So ayan, so papunta tayo ngayon sa ating loft para ito, ayan. So magbibigay tayo ng tubig ngayon sa ating mga ibon, sa ating mga young bird para maligo sila. Ayan, so dahil sobrang init ng panahon ay kailangan natin silang paliguan. Ayan, so ang oras natin ngayon ay 10:30 pa lang ng umaga. Pero yung init ay sobrang hapdi na sa balat. Ayan, so ngayon lang tayo nakapag-video dahil ayun, kakatapos lang natin magpitas ng mga talong kasama si kuya. So ngayong araw ay ang daming nangyari at ang dami kong ipapakita sa inyo. Ayan, so hindi natin ina-expect yung iba. Ayan, so ngayon ay aayusin ko muna yung pampaligo ng ating mga ibon. Ayan, kukunin ko muna yung mga lalagyan. Ayan, so heto yung gagamitin natin. So hindi ko makita yung isang ginagamit natin na palanggana, yung medyo malaki. Ito na lang muna. Ayan. At ayan, so naibigay na natin yung tubig nila para makaligo na, kaso yung isa, ayun, ang lakas nung ano niya, tulo, so malaki yung butas. Ayan, buti na lang meron pang isa dito. Ayan. So hayaan na lang muna natin sila dyan at mamaya panigurado maliligo na yan. At yung isang young bird nga pala kanina, ayan, so wala pa yung isang young bird natin dito. So kanina nga pala pinakawalan natin kaninang alas 7 ng umaga. Ayan, so nung pagbalik nila bandang alas 8, so may kasama silang lumilipad dito. Medyo marami sila, mga nasa 15 siguro or 20 piraso yung kasama nila. Nakailang ikot sila dito. Pagbaba ng ating mga young bird ay 4 lang yung bumaba. So yung isa siguro sumama pa dun sa mga ibon na umikot kanina dito. Ayan, so 4 lang yung nandito. Ayan, yung dalawa nga dito ay yung isang young bird natin, tsaka yung isang ibon natin dun, yung mukhang pugo nung nakaraan. Ayan, so hintayin na lang natin yung isang ibon natin hanggang mamaya hapon. So panigurado ano muna yun, naglakwat siya. So sana wag naman siyang mahuli ng mga ibang nag-iibon, or kung mahuli man sana pakawalan. Yun nga, so balik ko lang tayo ng isang ano dyan, isang young bird. At dito, ayan, dito sa ating mga stock bird, ayan, eto, saan na? Ayun, ayan. So yung isang stock bird natin nung nakaraan, yung nandito, yung kala natin na cup, tapos pinarisan itong isang ibon natin. Ayan, so nilagay nga natin dito. Ayan, so ngayon ay may itlog. So nangitlog siya dito. So panigurado ano to, fertile to, dahil ayun nga, nung bago natin siya nilagay dito sa stock bird nung ating mga hen, ay ayun, pumari siya dito sa cup natin. Ayan. Ayan, at yung dito naman sa breeder cage natin, ayan, so kaninang umaga nung pinakawalan ko yung ating mga young bird, ayan, so may napansin ako dito sa breeder cage natin. Ayan, ayan, so pagtingin nga natin kanina dito, ayan, ito yung bumungad sa atin, oh. Ayan, merong isang itlog. Ayan, so hindi natin alam kung
kanino sa mga alaga natin dito na mga manok, yung nangitlog dito. Ayan, itlog to ng manok. Ayan, kasi medyo malaki. Tsaka wala naman tayong ibang alaga dito kundi mga manok yung pupasok diyan. Kaya sana pag dumami yung itlog dito ay wag naman sanang galawin ng mga mababait na daga dito. Ayan. So pag dumami to ay makikita natin kung sino yung nangitlog dito. At yung mga breeder naman natin dito, ayan. So yun dito yung ibon natin na hirap sa pagitlog. Ayan, hanggang ngayon eh wala pa siyang itlog. So yung kasama niya eh kumpleto na, yung dito sa unahan tsaka yung dulo. Pati yung dito eh kumpleto na. So siya na lang yung bukod tanging matagal na nakaupo dito sa kanyang pugad eh. Hanggang ngayon eh wala pang itlog. Ayan, at yung dalawang hen natin dito na kinukondisyon, ayan, so malapit na silang magpares. Ayan, kaso hindi sila pwede magpares dahil ayun, yung cock na hinihintay natin ay hindi na sila dumating. Ayan, so hahayaan na lang natin yun. At gagawin natin ay kukuha na lang tayo dun sa mga stock bird natin na cock dun. Ayan, para i-condition at para maparisan na rin itong dalawang hen natin dito. At yung mga itlog nga pala ng ating mga breeder dito, yung mga nauna ay hindi pa natin nailawan. So hindi pa natin alam kung fertile lahat yan. Yan, so sana naman ay fertile sila. At ayan, so ayun yung mga nangyari ngayong araw na hindi natin ina-expect, yung maitlog yung ibang mga ibon natin. Ayan, at yung dito nga mas hindi ko siya ina-expect dahil yung manok nga natin ay nangitlog dito sa pugad ng ating mga breeder dati. Ngayon lang tayo naka-experience ng ganun, yung manok nangitlog dun sa pugad ng mga kalapati. Ayan, so uuwi na tayo at abangan na lang natin mamaya yung isang ibon natin na hanggang ngayon wala pa. So siguro naman hanggang mamaya hapon ay makakabalik naman yun. Ayan, kung sakali mang mawala ay okay lang. So hayaan na lang natin dahil ayun. So marami naman tayong paparating na mga bagong young bird niyan. Ayan, so ito na yung ating mga ibon. No? Ayan, naliligo na. Ayan, so abangan na lang ulit natin mamaya. So okay, nandito tayo sa may Gatchawin. So sa gumagawa ng motor, pinapapalit natin yung sprocket at kadena nung ating service. Ayan. So habang papunta tayo ng palengke ay ayun, kaya pala medyo maingay. Ayan. Vlog mo yung Asi motorcycle. Good na pala yung ano natin, yung kadena. Yung regular. Ayan. Ayan, so heto nga. So dito tayo lagi nagpapagawa. Ayan na. Ayan, dito sa may Gatchawin, dito sa may highway. Ayan, sa tabi nung gumagawa ng sidecar. Ayan, si Bossing. Ayan, so heto. So dito nga natin lagi dinadala yung mga motor natin pag pinapaayos. Ayan, so dahil ano sila, dahil mabilis sila magtrabaho, tsaka ayun, okay yung kanilang gawa. Kaya dito natin dinadala lagi yung ating mga service or yung mga motor natin kapag may mga nasira. Ayan. So dito lang yan sa may highway. So ito nga yung pinalitan sa sprocket ng ating service. Oh. Ayan, pudpud na yung ano niya, yung mga ngipin. Ayan, kaya pala medyo maingay na. Kaya yung kadena ay ano na din, medyo sira na. Kaya pinapalit na rin natin. Ayan, so nilalagay na yung gulong tsaka yung bagong kadena na nabili natin. Ayan sila. Ayan yung ating mga kasama. Ayan, biglaan lang yung pag-alis natin. So biglaan lang yung pag-alis namin, kaya tignan nyo naman yung kanilang mga suot. Yung isa wala pang tsinelas. Ayun. Ayan na, so malapit na matapos. Ayan, so patapos na yung ating service. Ayan, ayan, so malapit na matapos. Papatati ko, free shoutout. Ayan sila. Ayan, so hiniigpitan na lang yung tornilyo ng ating service. Tapos ayun. Shoutout po mga kalaksmith. Ayun, tapos na. Oy, susi ko yan. At sa mga gusto magpagawa pala ng mga duplicate na susi, ayan, so gumagawa rin sila dito, tsaka yung mga plaka. Ayan. So kahit anong motor ito, mga Mio to, mga Mio 125. Tapos yung iba hindi natin alam kung anong mga susi ito. So ito lang yung alam natin dito. Ayan, so marami silang iba't ibang uri ng mga susi. Ayan, mga kotse, meron din mga kotse. Ayan.
Ayan, so tapos na yung ating service. Ayan, so pupunta naman tayo ng palengke ngayon. So bibili tayo ng isda. Okay na, boss? Okay na. Ayan, so tapos na yung ating service. Ngayon pupunta na tayo ng palengke. Ayan, so heto nga sila, bossing. Ayan, boss, thank you. Ayan, so tara. So guys, ayan, nandito na tayo sa may palengke. Ayan, so bibili na tayo ng mga hito. Ayan, so may nakita na tayong mga hito. Ayan, dito na tayo bibili. At ayan, so heto na si bossing. So bibili tayo ng mga 3 kilo. Yung itong mga dagol na, boss. Yung baling may 3 kilo at ba yung mga yan. Ayan. So tignan natin kung ilang piraso yung 3 kilo. So 4 na kilo na yung binili natin kasi di balik sumobra. Ayan. Malati yata ito itong boss. Boss, ano ba? Wala pa din lang. Mas mapot lang. At yan, so heto na yung mga hito na nabili natin. Ito na, so uwi na tayo para malinisan na at maluto na yung mga hito. At yan, so papunta na tayo doon sa ating mga ibon. Ayan. So ngayon ay titignan natin yung ibon natin kung nandito na. Ayan, pero mukhang wala pa yung ating isang ibon na nawawala. At pakakawalan din natin yung ating mga ibon. Ayan, so parorondahin natin yung mga umuwi kanina, yung 4. Tingnan muna natin yung nawawala kung nandito na. Ayan, bago natin pakawalan yung ating mga ibon. Ayan, so nandito na tayo. Ayan. So malinis yung mga bubungan ng ating kubo tsaka ng ating mga loaf. Ayan. So hanggang ngayon ay wala pa yung ibon natin. Ay nako, saan kaya siya pumunta? So ngayon ay pakakawalan muna natin yung ito, yung ating mga young bird. Ayan, oh. So hindi pa natanggal yung kanilang tubig magmula kanina. Ayan. Yan, so heto yung 4. So pakakawalan na natin. Ay. Ay pa lumabas ng 2. Yun. Ayun, nagkumahos. Ayun na, so lumayo na agad. Ayan. Yan sila. Ayan yung ating mga young bird. Ayan, so 4 lang sila. So hanggang ngayon eh, wala pa nga yung isa. Saan kaya siya pumunta? Baka nahuli na yun. Ayan. At ayan, so habang lumilipad nga yung ating mga ibon. Ayan, so kanina nga pala nung pumunta tayo ng palengke, nung bumili tayo ng mga hito. So bumili ulit ako nung ito, lason para doon sa mga daga. So mamayang gabi ay magsiset up ulit tayo ng trap dito sa ating breeder loft. Ayan. Para sa mga daga na pumepeste sa ating mga alaga. Ayan, so maglalagay nga tayo ng trap habang isa pa lang yung itlog ng manok natin dito. Ayan, so mamayang gabi ay ilalagay na natin to. Ito. So iba naman yung binili ko ngayon. So ano siya, hindi siya katulad nung nauna na may na parang butil ng parang butil nung ano ng bigas. Ito naman eh pulbos. Ayan, so ito try natin to kung baka sakali dito ay maubos na yung mga pesteng daga.
At paghahanda rin to para pag dumating yung ibang ibon natin, pag naglagay tayo dito, ayan, malinis na at wala na yung mga pesteng daga. Ayan, kasi baka ubusin yung ating mga ibon. Ayan, so ang bilis lang ng ating mga young bird. Ito na. Ayun. So nandito na yung ating mga young bird. Ayan. At mamaya nga pala, mamaya nga pala pupunta ulit dito yung coordinator nung club na sinalihan natin. Ayan, yung nagsukat dito sa ating loft. So kasi pinapasukat ni Pare Joshua yung kanyang loft. Kaya ayan, so tutulungan natin sila mamaya. At tayo nga sasama rin dun sa pagsukat nila para makita natin yung loft at ibon ni Pare Joshua. Ayan, so hintayin lang natin dahil maya maya daw pupunta na sila dito. So hintayin lang natin yung kanilang message sa atin na papunta na sila para makapag-ready na rin tayo. Ayan. At siguro bago tayo pumunta kila Paring Joshua, papapasukin ko na yung ating mga young bird kasi baka gabihin tayo or may puntahan pa tayo mamaya. Ayan. At ayan, so alas 5 na. Ayan, so papapasukin na natin yung ating mga young birds. At ayan, so nakakalungkot lang dahil yung isang young bird natin wala na. Ayan. So hanggang ngayon wala pa yung isang young bird natin. So siguro nahuli na yon or ayun napasama dun sa mga ibon kanina, yung nakasabing nila kanina umaga, yung marami. Siguro nalito siya kaya yun sumama tapos pumasok doon sa loft nung may ibon. Siguro nahuli. Ayan. So ganyan talaga, wala tayong magagawa. Ayan, so ayun nga, hintayin na lang natin yung ibang mga young bird natin dito kapag pag napisa na yung mga itlog nito. So hintayin na lang natin yan yung mga young bird nating bago. Ayan, so malapit na kaya hintay-hintay na lang tayo. Nandito na sila. Ayan, so magpapakain na tayo. Medyo bibilisan ko na lang yung pagpapakain dahil ayan, so nandito na sila sa harap ng bahay natin. Ayan. At ayan, so tapos na tayo magpakain ng ating mga ibon at masok na yung ating mga young bird. So ngayon puputayin na natin sila bossy. So guys, ayan, nandito na kami kila Paring Joshua, papasok na. Ayan sila bossing. So kasama na natin. So pupuntahan natin dito sa loob ng kanilang bahay. Ayan, init. Ayan, so nandito na tayo sa loob at ayun yung kanyang loft. Ay, pare. Ay, bossing, manyakad. Ayan, so sisilipin natin yung kanyang mga ibon. Ayan, yung kanyang loft. Ayan, napaka-presko ng kanyang loft. Ayan, pare. Sukurahan na niya. Ito nga si Pare Joshua. Uy. Maliban sa mga ibon meron din sila mga bibi. Para sa atin din. May mga bibi at mga tayo. Ayan, so nandito na nga tayo sa loft ni Paring Joshua. Ngayon nandito tayo sa may likod nung kanyang loft. Ito, sa ilalim ng mga kawayan. Ayan, at yung mga breeder nga niya ito. Ayan. Sa dating kulungan ng kanilang baboy. Ayan, medyo alanganin tayo dito dahil sa mga sawa. So baka sakali meron sawa dito. Pag ayun yung kanyang mga ibon naamoy ng mga sawa. Katulad sa mga bebe, yung mga nangyari sa mga ibon natin dati doon. Ayun, pinapasok ng sawa. So dito siguro panigurado marami ditong sawa. Ayun, yun yung lugar. Tapos maraming kawayan. At yung ilog ito. Ayun. Lalo na yung kanyang mga breeder dito. Ayun, kasyang-kasya yung mga sawa dito. Pero pag naayos ni Paring Joshua ito, yung kanyang loft maganda. Lalo na marami siyang kawayan na gagamitin sa kanyang loft. Ayan, so napaka-presko nung lugar nila dito. Hindi mainit. Ayun Ayun yung kanyang mga breeder nandun sa lapag. Yan. Yun, so meron pa dito. Ayun. So dati nung tumatambay kami dito, meron silang baboy dito. Yan, kaso ngayon wala na yung kanilang mga baboy. Nandito pa tayo kila Paring Joshua. So nakukwentuhan pa. So tapos nang nasukat yung kanyang loft. Pero ayun, kakatapos lang namin magkape. So maya may uuwi na rin yan tayo. So magpapauwi na. Yatang ka na ang junag. Tsaka sila bossing medyo malayo pa yung kanila uuwi. Ay, hindi ka na ako niyan. Dito na. Nandito na kami sa daan. Ano pare, tiga shout out. Hala na.
Magkain na kami na. Oo po, boss. Salamat, salamat. Oo po. Ay, sila bossing. At ayan, so nakauwi na tayo. So ngayon ay pupunta na tayo dun sa ating loft para ilagay yung trap na gagamitin natin para sa mga daga. Ayan, so kumuha ko nung kapirasong daing. Daing ng isda na dala nila kuya. Ayan, so ito yung lalagyan natin ng lason. Ayan. At ayan, nandito na tayo sa ating loft. Kukunin ko muna yung lason or yung sikretong sangkap na gagamitin natin. At ayan, so heto na yung binili nating ano kanina, sikretong sangkap para doon sa mga daga. So sabi nila ay delikado daw to. At ayan, so tapos na nating nilagay yung sikretong sangkap. Ayan. At ayan, so ito na yung ating finished product. Ayan na. So meron na to. Ayan, so medyo matapang yung amoy. Ayan. So ngayon ay ilalagay na natin dun sa ating breeder loft. Yan, so heto. So dito ko na lang ilalagay sa may bungad. Uy. So heto, dito ko na ilalagay. Sigurado pupunta naman dito mamaya yung mga daga. Ayan, so nailagay na natin. At ayan, so tapos na nating nailagay yung trap na ginawa natin para sa mga daga. At siyempre sinara natin yung pinto para bukas na umaga kung hindi man tayo maagang magising hindi makapasok yung mga alaga natin. Ayan, pawis na pawis tayo dahil ang init ng panahon ngayon. Ayan yung ating mga breeder ito. Ayan. At ayan, so gabi na at tapos na rin tayo sa ating mga ginagawa. Ayan. So dito ko natatapusin yung video natin ngayong araw. So maraming salamat po.